Magandang araw, Pilipinas! Nagpawalik ang balitang gala. Naghahandog ng mga mainit, sariwa at makabaluhang balita mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngayong araw, patutunayan natin ang kasaysayan ng Africa. Mula sa makukulay na kultura, may init na issue, at mga kaganapang dapat niyong malaman. Para simulan ang ating pagkagala, gagala muna tayo sa bansa ng Benin. Nakatutok at naroon ngayon ang ating kasamang si Vicky Morales. Vicky? Magandang araw, Mike. Magandang araw po, mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang! Mula rito sa kanlurang bahagi ng Africa, narito po tayo ngayon sa bansang Benin. Isa po itong makitid na lupain na nakausle mula Hilaga hanggang Timog sa pagitan ng Equator at Tropic of Cancer. Simple man sa itsura, napakayaman naman po ng kultura at kasaysayan dito. Ang klima sa Hilaga ng Benin ay may dalawang pangunahing panahon, isang tag-ulan at isang tag-tuyot. Benin ay karaniwang patag ang kalupaan, maliban na lang sa hilagang kanlurang bahagi kung saan makikita at Atacora Mountains ang pinakamataas na punto sa bansa. Cotonou ang pinakamalaki at pinakaabalang lungsod, samantalang ang opisyal na kabisera ay ang Porto Novo, kilala sa produksyon ng cotton, palm oil at kapo. Dito sa Benin, hati ang pananampalataya ng mga mamamayan. Tinatayang 15% ang mga Muslim at 15% rin ang mga Kristiyano. Subalit karamihan sa populasyon, umabot sa 70% ay patuloy na sinasabuya ang mga katutubong paniniwala at ritual na bahagi na ng kanilang kasaysayan at kultura. Isa sa mga sinasabing pinagmulan ng Voodoo religion ay dito mismo sa Benin. Kaya't hindi katakatakang bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay at pagkatao. At sa kultura nila, napakahalaga ng pagbati at paggalang. Ang simpleng pakikipagkamayo halik sa pisngi na matagal nang kakilala ay nagpapakita ng respeto. Ilan sa mga pangunahing ginagamit dito ay Fon, Yoruba at Yung, pero ang opisyal na wika ay French. Pagdating sa pagkain, masarap at kakaiba rin. May fugu na gawa sa kasaba, puli-puli na gawa sa mani, at wagashi, ang cheese na galing sa lokal na gatas ng baka. Ayon sa Worldometer, ang populasyon ng Benin ay tinatayang nasa 14.7 million ngayong taong 2025. Sa natural na atraksyon, isa sa mga tampok ang El Dorado Beach sa Cotonou, isang paraisong baybayin. Kung nais magbakasyon mula sa Manila, ang biyahe patungong Benin ay sa pamamagitan ng Turkish Airlines o kombinasyon ng Singapore Airlines, Philippine Airlines at Ethiopian Airlines. Ang estimated travel time ay nasa 22 hanggang 28 oras. Kung papunta ka ng May 30 ng 8:30 PM galing sa Manila, makakarating ka sa Cotonou ng 12:15 PM sa susunod na araw. Ang round trip cost ay nasa 93 hanggang 130,000. Ang ganti sa Cotonou, Penjari National Park sa Natitimu, Rida Museum of History, Grand Popo Beach ay mga sikat na destinasyon na nasa bansang Benin. Ito naman ang itinerary, ang 7-day Southwest Tour of Benin na ina-offer ng Travel o Benin. Ngayon, sama-sama po nating silipin ang isang pang makulay na bansa sa Africa, ang Botswana. Narito po ang ating kasama, ang ating kapuso, Miss Mel Tiangco. Mel? Vicky, nandito tayo ngayon sa isang bansang matatagpuan sa Katimugang Africa, ang Botswana. Kilala ang bansang ito sa matatag na pamahalaan, makulay na kultura at natatanging kalikasan. Ang klima sa Botswana ay semi-arid. Ang lupain ay halos patag at sakop ng Kalahari Desert. Pinakamataas na bahagi ay ang Chudil Hills at ang pinakamababa naman ay nasa tagpuan ng Limpopo at Shash River. Kabilang sa mga pangunahing lungsod ng ang Gaborone, Francistown, Serow, Tobanse at Palapay. Humigit kumulang 70% ng mga taga-Botswana ay Kristiyano. Mahalaga sa kanilang respeto sa nakatatanda at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Karaniwan sa kanilang kultura ang tradisyonal na sayaw, musika at gawang kamay tulad ng basket weaving. Ang kanilang opisyal na wika ay Ingles, habang at Setswana naman ay ginagamit ng karamihan sa araw-araw. Sa pagkain, sikat ang Setswa, Bogobe at Mopay works na itinuturing ng delicacy. Ayon sa Worldometer, may populasyong 2.56 million ang Botswana ngayong 2025. Tampok sa turismo ang Okavango Delta na isa sa UNESCO World Heritage Site. Kazumula Bridge na nagdurugtong sa Zambia. Manila, sasakay ng Ethiopian Airlines papuntang Addis Ababa at mula ron ay ililipat ng flight papuntang Gaborone. Tinatahak ito sa loob ng 20 to 24 hours. Ang gastos ay tinatayang nasa 67,000 pesos hanggang 90,000 pesos.
Kabilang sa madalas puntahan ng mga turista ay ang Trove National Park sa Hilaga, Maggadik-Gado Salt Pan sa gitna ng bansa, at Morigami Game Reserve sa silangang bahagi ng Delta. Maaaring maging itinerary ang 7-day safari adventure sa Botswana. Mga kapuso, uuwi na po ako. Nagulat mula sa Botswana ako si Mel Bianco, ngayon, focus at magpakailanman. Anong lagay dyan, Jessica? Mabuti naman, Matt! Simula na ng Sunday Brewing Habit ng Pamilyang Pilipino. Ako po inyong kapuso, Jessica Soho. Samahan niyo po akong lumipad kasama ang aming team. Di umano, ito ang bansang Jack magpapasabi kayo na IKMJS na yan. Mahabang biyahe, mahabang lugar, maladyosa raw sa ganda ng bansang ito. Nag-aalok ng nakamamanghang natural na kagandahan, makulay na kultura at mainit na mabuting pakikitungo. Tayo'y dumako sa bansang Cabo Verde. Binubuo ito ng 3 lungsod, ang Playa City na kilala sa makasaysayang arkitektura. Mindelo City naman ay kilala sa pagdiriwang ng mga musika at nightlife. Hindi pa pahuli ang City of Espargos, isang tourist hub na kilala sa mga magagandang mga dagat. Ang Cabo Verde o Cape Verde ay isang bansang binubuo ng 10 isla na nasa Atlantic Ocean na nawala ang panahon dito. Ang tuyong panahon na tinatawag nila Tempo das Brisas mula Nobyembre hanggang Hulyo at ang Estacao das Chuvas o panahon ng tag-ulan na tumatagal lamang mula Agosto hanggang Oktubre. Sa bansang Cabo Verde, 2 ang opisyal na ginagamit na wika, ang Portuguese at ang Criollo o Cape Verdean Creole. Kung sa Pilipinas may adobo, dito sa Cabo Verde may hari ng hapagkainan. Lasa ng pamilya, lasa ng kultura, iba-ibang sabog, pinagsama sa iisang lutong bahay, iyan ang kasyupa. Niluluto ito ng matagal, minsan halos isang araw, para dumikit ang lasa sa bawat sangkap. Tinatadyang 526,684 na katao ang bumubuo sa populasyon ng Cabo Verde ngayong Marso 2025. Huwag na huwag papahuli sa visitor attractions ng Cabo Verde. Mount Fogo, isang active volcano na siyang pinakamataas na bundok sa buong bansa. Ciudad de Belha, isang UNESCO World Heritage Site na dating kabisera ng bansa. Kapag panahon ng kapistahan, ang Mindelo Carnival kilala bilang isa sa pinakamahulay at pinakamasayang selebrasyon sa West Africa. Para makarating sa Cabo Verde, maaari kang sumakay sa aeroplano mula Ninoy Aquino International Airport. Bago makarating sa pangunahing paliparan ng bansa, Amilcar Cabral International Airport sa South Island. Aabot sa 24 na oras at 30 minuto ang biyahe ng Cabo Verde. At ang presyo, maabot sa humigit kumulang 172,515 pesos gamit ng airlines tulad ng Emirates o Top Air Portugal. Naman natin ang kalagayan ni Miss Scarlett sa makulay nitong bansa. Miss Scarlett? Maraming salamat sa iyo. Live po tayo ngayon mula sa Djibouti, ang tinaguriang gateway to the Red Sea. Isang malipit pero napaka-importanteng bansa sa mundong Afrika. Nasa pigitan ito ng Eritrea, Ethiopia at Somalia. At may bayin sa Red Sea at Gulf of Aden. Dahil dito, napaka-estratehiko ng lokasyon na ito pagdating sa kalakalan sa rehiyon. Isa sa mga tampok dito ang Port of Djibouti. Mainit at tuyo ang klima dito. May 2 season, malamig mula Oktubre at Abril. At super init mula May to September. Ang terrain, mostly disyerto, mabatong burol at kapatagan. Pero ito ang wow factor, ang Lake Asan, isang maalat na lawa na nasa 155 meters below sea level. Culturally, dominant ang Islam, mga 95% ang population ng Muslim at malaki ang impluensya ng Somali, Afar at Arab traditions. Known din sila sa hospitality. Kapag bisita ka, aalukin ka ng traditional na pagkain tulad ng roast lamb,
with yogurt sauce, lentil stew at spicy baked fish. Ang official languages nila ay Arabic at French, pero ginagamit rin ang Somali at Afar. Ang kabuoang populasyon ng bansa ay nasa 1.18 billion ayon sa World Leader ngayong 2025. Ang Djibouti City ang capital at economic hub. May iba pang key cities tulad ng Alisati, Tadjora, Obok, Arta at Loyada. Para sa mga gustong bumisita, may flights mula Manila patungong Djibouti via Air Djibouti or Red Sea Airline. Usually, may stopover sa Doha or Addis Ababa. Travel time anywhere from 11 to 44 hours, depende sa ruta. Round trip airfare, around 804 to 1,000 USD dollars. Here's a sample itinerary. Ngayon, maghahatid ng balita ang isang kaibigan natin na naroroon sa isang napakilalang bansa sa Afrika, ang Fiji. Pia at Anghel, kamusta dyan? Magandang hapon, Karen. Ngayon tayo ay dadako sa silangan ng Afrika para makilala ang isang bansang napakayaman sa kasaysayan, ang bansang Egypt. Ang klima rito ay klima ng desyerto na nailalarawan sa pamamagitan ng mainit, tuyo na tag-araw at banayad na taglamig. Nagtatampok ang topografiya ng Egypt ng malalawak na desyerto. Ang Egypt ay may mga pangunahing lungsod katulad ng Cairo, Alexandria, Giza, Luxor at Aswan. Tinatayang 70% ng mga Egyptian ang kabilang sa relihiyon na Sunni Muslims at ang natitirang 10% ay Christian. Ang kultura ng Egypt ay isang pinaghalong mga sinaunang tradisyon at modernong impluwensya. Arabic ang opisyal na lengguwaheng ginagamit ng mga Egyptian. Maraming may pagmamalaking pagkain ng Egypt katulad na lang ng bulmedamis, kushari at malokhiya. Ayon sa Worldometer, tinatayang mahigit 118 million ang populasyon sa Egypt. Kung magagandang atraksyon, marami ring may pagmamalaki ang Egypt, tulad ng White Desert, Pyramids of Giza, at Valley of the Kings. Upang makarating dito, kinakailangan sumakay sa eroplano mula Manila hanggang Cairo na capital city ng Egypt. Maaaring magkaroon ng stopover sa Dubai, Istanbul at Doha. Tinatayang 13 hanggang 20 oras ang tagal ng biyahe upang makarating sa Egypt. Ang round trip na pamasahe mula Manila hanggang Cairo ay maaabot mula sa higit kulang 36,000 hanggang 60,000 pesos. May nakahandang 7-day itinerary na maaaring sundin kung kayo ay pupunta sa Egypt. Para sa susunod na balita, andito si Cara David. Salamat, Pia! Ako po si Cara David at nandito ako ngayon sa isang napaka-espesyal na destinasyon sa kanlurang bahagi ng Afrika, ang Equatorial Guinea. Matatagpuan ang Equatorial Guinea sa kanlurang bahagi ng Central Africa at binubuo ito ng dalawang pangunahing bahagi, ang continental na bahagi na tinatawag na Rio Muni at ang mga isla kabilang ang Bioko kung saan naroroon ang kabsera ng Malabo. Ang klima rito ay tropikal, mainit, malamig at maraming pag-ulan sa buong taon. Depende sa lokasyon at taas ng lugar. Ang topografiya ng bansa ay nag-aalok ng kakaibang tanawin, mga kapatagan sa baybayin na unti-unting tumataas patungo sa mga burol at lambak sa loob ng bansa. Pagdating sa mga pangunahing lungsod, ang sentro ng Alaklan ay Bata, na siyang pinakamalaking lungsod sa bansa. Ang Malabo naman ay ang kabisera at sentrong pampolitika at administratibo ng bansa na tatagpuan sa Bioko Island. Nariyan din ang iba pang pangunahing lungsod gaya ng Agbepin, ang Colibe at Iniso. Sa usaping kultura, halos 73% ng populasyon ay mga Kristiyano, kung saan 87% ay Katoliko Romano at 6% ay Protestante. Mayroong pa rin ilang bahagdan ng populasyon, humigit kumulang 5% ang patuloy na nagsasagawa ng mga katutubong paniniwala. Kilala rin ang bansa sa mga tradisyonal na sining tulad ng eskultura, paggawa ng maskara at musika. Sa usapin ng anong wika, Espanyol at Pranses sa kanilang wikang opisyal, pero malawak din ang gamit ng katutubong wika gaya ng Pang at Bugi. Ang pagkain nito ay kombinasyon ng katutubong lutuin at mga impluwensyang Kastila. Ang baladi bread naman ay isang uri ng tinapay na karaniwang pagkain sa bawat kainan. Ayon sa Worldometer, ang kabuuang populasyon ng Equatorial Guinea
ay tinatayang nasa 1.9 million sa kalagitnaan ng taong 2025. Kung turismo ang pag-uusapan, marami itong pwedeng ipagmalaki. Ang Monte Allen National Park, isang paraisong puno ng rainforest, wildlife at waterfalls. Catedral Basilica de la Immaculada Concepcion, La Casa Verde, isang kolonyal na gusali na patunay na kasaysayang iniwan ng mga Kastila sa bansa. Kung kayo ay nagbabalak na bumiyahe mula sa Pilipinas, maaari kayong lumipad patungong Malabo, kabisera ng bansa. Tinatayang aabutin ito ng 20 hanggang 24 na oras depende sa haba ng layover. Ang flag carrier ng bansa ay ang Ceiba Intercontinental at ang pangunahing hub nito ay ang Malabo International Airport. Ang round trip na pamasahe ay maaaring umabot mula 105,000 hanggang 131,000 depende sa panahon at oras ng booking. Para sa mga nagbabalak ng maikling paksyon, narito ang nire-recommend na itinerary. Bumisita na tayo sa iba pang bansa. Ito ay balitang gala, hindi matang lawin. Pero dito si Kuya Kim. Kuya Kim, nasaan ka ngayon? Kuya Kim? Magandang araw sa inyong mga kapuso't kapamilya. Ako po si Kuya Kim at ngayon, nasa Mozambique tayo. Ito ay isang bansa sa Southeast Africa na puno ng kasaysayan, kultura at natural na yaman. Alam niyo ba na matatagpuan ang Mozambique sa silangang bahagi ng kontinente ng Africa, katabi ng Indian Ocean? Ang bansa ay binubuo ng mabababang kapatagan sa may baybayin at unti-unting tumataas papunta sa kabuntukan sa Hilaga at Kanluran. Dry season mula May hanggang October at wet season o maulan mula November hanggang April. Ang kultura rito ay pinaghalong African at Portuguese. Kristyanismo ang pangunahing relihiyon, kasunod ang Islam. Isa sa mga makukulay na tradisyon dito ang Mapiko dance. Ito ay isang masked dance na bahagi ng initiation rituals. Kasama rin sa kultura nila ang pagtugtog ng timbila at marimba. Ang timbila ay isang uri ng saxophone at tinuturing itong UNESCO masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Aba, hindi rin magpapahuli ang Mozambique pagdating sa pagkain. Kilala ang bansa sa peri-peri chicken, meron ding matapa, at bolo polana, isang cake na gawa sa cashew nuts at patatas. Alam niyo ba na Portuguese ang opisyal na wika dito? Pero marami ring katutubong wika tulad ng Makua at Changgana. Ayon sa datos mula sa World Bank itong 2023, tinatayang nasa 33.64 million ang populasyon ng Mozambique. Kung para sa turista naman ang pag-uusapan, napakaraming pwedeng puntahan dito. Bazaruto Archipelago, ito ang ituturing ng top tourist destination ng Mozambique. Gorongosa National Park, isang safari adventure na puno ng wildlife tulad ng elepante, leopards at iba pa. Tinagurian itong the place where Noah left his ark dahil sa dami at diversity ng hayop dito. Maputo City, hindi ito pagdaing. Ito ay lugar na sentro ng kultura at kasaysayan. Para sa mga nais bumisita mula sa Pilipinas, maaaring bumiyahe mula Ninoy Aquino International Airport papuntang Maputo International Airport. Tinatayang aabutin ng 15 hanggang 20 hours ang biyahe depende sa layover. Ang round-trip airfare ay nasa pagitan ng 68,000 hanggang 86,000. Ang flagship carrier ng bansa ay LAM o Linas Areas de Mozambique. Ito ang recommended itinerary na maaaring sundin mga kapuso at kapamilya. Kumustahin naman natin ang ating kapuso na si Mike Enriquez na nasa Namibia. Mike? Excuse me po, hindi po ito COVID kundi isang mainit na balita mula sa Southern Africa. Mga kapuso, tara na't alamin kung bakit dumarami ang mga turistang nawiwili sa bansang ito. At syempre, hindi namin kayo tatantanan hanggat hindi nyo nalalaman ang buong detalye. Mga kapuso, para sa klima ng Namibia, dry winters mula Mayo hanggang Oktubre at wet summer naman tuwing Nobyembre hanggang Abril. Ang kanilang lupain ay hindi basta-basta. Dahil ito ay may plateau sa gitna na parang malaking mesa na may saganang taniman. Para sa ilang syudad sa Namibia, Windhoek, hindi po iyan typhoon. Iyan po ang kapital ng Namibia. Mga kapuso, 97% ang Kristiyano dito. Ilan sa mga pagbibigay respeto ay kapag nagkita o nagbatian ay parang reunion sa probinsya. May mga tradisyon din silang sikat gaya ng Oshituti Shamagongo, Festival ng Marula Fruit. Dagdag pa rito ang Windhoek Carnival at Namang Cultural Festival.
English ang opisyal na wika sa Namibia, pero marami ring dialects gaya ng Oshiwambo, Afrikaans at Kukugoa. Ilan sa mga sikat at pinakamasasarap tulad ng biltong, kapana, podjikos at kung adventurous ka, game meat gaya ng antelope. Ang sarap mo, Pia! Namibia! Ang bilang ng kanilang populasyon ay 2.9 million as of 2023 ayon sa World Bank. Para sa mga attraction, mga kapuso, ito siya Natural Park. Ito ay isang salt pan na kita mula sa space. Local Fountain, isang UNESCO World Heritage Site na puno ng ancient rock engravings. Gusto mo naman pumunta sa Namibia? Bumiyahe ka mula Manila to Windhoek. Ang biyahe ay halos 22 hanggang 23 oras sa halagang 36,000 one way or round trip na 54,000 pataas. Pwede ka nang sumakay ng Ethiopian Airlines at layover included. Ito ang recommended itinerary. Ngayon naman ay samahan natin si Iya sa isa pang paglalakbay mula mismo sa Rwanda. Narito si Iya Villania. Iya? Yes, Josie. Ay, Josie tuloy. Yes, Mike. Ako si Iya at ito ang Chika Mini. Kung makikita ninyo, ako ngayon ay nasa isang bansa sa Africa at ito ay ang Rwanda, na kilala bilang Land of 1,000 Hills dahil sa kakaibang anyong lupa nito na pawang kabundukan at burol. May tropikal na klima ang Rwanda, ngunit hindi gaanong mainit. Sa kabilang banda, ang kabisera naman nitong Kigali ay sentro ng ekonomiya, kultura at turismo. Karamihan sa populasyon ng Rwanda ay mga Roman Catholic, 57%, sinundan ng Protestante, 26%, at Seventh-day Adventist, 11%. Mayroong ding maliit na porsyento ng mga Muslim sa bansa. Sa lingwahe naman, ang madalas na gamit sa Rwanda ay Kinyarwanda, French, English at Swahili. Kabilang sa mahalagang tradisyon sa Rwanda, ang Umuganura, isang pambansang pagdiriwang ng ani at pasasalamat. Sunod ay Kwita Izina at ang Genocide Memorial Week, isang linggong paggunita sa pagbibigay-ugay sa mga biktima ng trahedya noong 1994. Pagdating sa pagkain, hindi rin magpapahuli ang Rwanda. Kabilang sa mga tradisyonal na putahe ay ang ugali, isombe, matoke, at mga inihaw na tilapia. Habang ang kabuuang populasyon naman ng bansang Rwanda ayon sa World Bank noong 2023 ay 13.95 million. Kung sikat na mga lugar naman ang hanap mo, nag-aalok ang Rwanda ng iba't ibang uri ng destinasyon para sa mga turista. Una ay ang Kigali Genocide Memorial. Sumunod ay King's Palace Museum sa Nyanza. At syempre, ang Virunga National Park sa Bulambo. Pero bago ang lahat, paano nga ba makapunta rito? Simple lang. Mula Naiya sa Manila, kailangan mo ng at least one stopover patungong Kigali International Airport. Ang kabuuang oras ng biyahe ay mula 15 hours hanggang 23 hours. Ang presyo ng pamasahe naman para sa round trip ay nagsisimula sa humigit kumulang 51,000 hanggang mahigit 70,000. Suspect! May panglima ng anak. Ay, ako ba yun? Ako nga. Pero tamang-tama. Mas malaking pamilya, mas deserve tumagal sa Rwanda. Kaya ito ang gala na swak para sa amin at para rin sa inyo. Ito na si Susan Enriquez na may pasabog na balita mula sa Senegal. Hindi ko gagalawin yung ulo ko Okay na to? Ay naku, Iya, dyan ka na pala. Isang klaseng pasyal ito dito sa Senegal. Aba, kahit malayo sa atin, maraming pwedeng mapuntahan at matutunan. Dito nga, may dalawang panahon lang. May tuyong buwan at may maulan. Sa Ilaga, halos parang desierto na sa init, pero pagdating mo sa timog, mas maperde at mas malamig. Patag din ang karamihan ng lugar dito, pero meron ding mga baghagyang burol sa bandang timog silangan. Ang mga syudad nga nila ay hindi rin basta-basta. Nandyan ang Dakar, Tuba, Chess, San Luis, Ziguinchor at iba pa. Sa kultura naman, karamihan ng mga tao rito ay Muslim, pero meron din naman silang mga Kristiyano at ilang nananatili sa tradisyonal na paniniwala. Siyempre, di mawawala ang masasarap nilang pagkain. Mahilig sila sa kanin, mani, isda at maaanghang na lutuin. Subukan mo na rin ang kanilang shebojet, kaya yung yasa. Siguradong ang sarap ka talaga. Ang populasyon nga ng bansang Senegal ay umabot na sa 18.93 milyon ayon sa Worldometer ngayong 2025. Ngayon, kung ikaw ay mahilig naman sa pasyalan, hindi ka mauubusan dito. May Lake Red pa o mas kilala bilang Pink Lake
Oo, kulay pink talaga. African Renaissance Monument. Napakataas at ang Gorée Island kung saan matatagpuan ang mga alaala ng mga slave trade. At para naman sa mga turista na nagbabalak pumunta dito mula Manila, sasakay po tayo ng eroplano mula Naiya pupunta sa Beidayan International Airport sa Dakar, Senegal. Aabutin po ng humigit kumulang 21 oras ng kabuuang biyahe. At ang project airfare nga dito mga kapera-paraan ay nasa 70,000 hanggang 120,000 piso. Ito na nga at bibigyan ko kayo ng isang travel itinerary para maglibot-libot dito sa Senegal. Kamusta ka naman dyan sa Seychelles, Ate Maraulio? May mga lugar sa mundo na tila katang-isip, malayo, mahiwaga at mapayapa. Isa na rito ang Seychelles. Ang Seychelles ay isang archipelagong binubuo ng 115 na isla sa Indian Ocean. Dalawang uri rito ang mga matataas at batong isla gaya ng Mahé at Ladig. Dito, ang klima ay mainit at tropikal buong taon. Maulan mula Nobyembre hanggang Marso at bahagyang mas tuyo mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang kultura ng Seychelles ay tunay na makulay. Halo-halo ang impluensyang African, French, Indian at Asian. Sa Festival Creole, muling nabubuhay ang kultura ng Creole sa pamamagitan ng sega at mutya. Ang relihiyon dito ay pangungunahan ng Roman Catholic, mahigit na 80% ng populasyon. Makikita rin ang presensya ng mga Hindu, Muslim at iba pang sekta ng Kristyanismo. Tatlo ang opisyal na wika, Creole, English at French. Pagdating sa pagkain, para kang naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Tikman mo ang poison ekdiri at ang lado. Victoria ang kabisera ng Seychelles, isa sa mga pinakamaliit na capital cities sa buong mundo. Sa kabuuan, may mahigit na 132,000 ang populasyon sa bansa. Kabilang ang Perseverance, Anse, Yolau, Bel-Ombre, Gascate, Takamaka na kasama sa pangunahing syudad na may makulay at masaganang kwento. Puntahan ang Silhouette Island, Victoria Clock Tower o Lorlod. Ang Monument Toilezel o Bicentennial Monument ay sumisimbolo sa tatlong ugat ng lahi ng Seychelles. Mahé ang pangunahing destinasyon ng mga turista. Kung balak mong magbakasyon dito, ito ang irerekomenda kong itinerary. Ikaw Maris, kamusta sa Somalia? Mabuti naman, Atong. Magandang araw po. Ako si Maris Umali at dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay patungo sa Somalia, isang bansang puno ng karilagan at kagandahan. Ang Somalia, isang bansa sa Horn of Africa, ay mayaman sa kasaysayan, kultura at likas na yaman. Pero dahil sa taon ng digmaan at kaguluhan, marami pa rin ang hindi nakakaalam ng tunay nitong ganda. Ang klima rito ay mainit at tuyo, na may maikling panahon ng tag-ulan. Ang topografiya naman ay magkakaiba, mula sa burol sa hilaga hanggang sa malawak na kapatagan sa gitna at timog. Ang lungsod gaya ng Mogadiscio, Hargeisa at Kismayo ay nag-aalok ng kakaibang karanasan. Makikita rito ang pagsasama-sama ng modernong buhay at tradisyonal na kultura tulad na lamang ng daanto na isang katutubong sayaw sa Somalia. Ang Islam ang pangunahing reliyon sa Somalia. At syempre, hindi kumpleto ang paglalakbay sa Somalia kung hindi natin matitikman ang kanilang masasarap na pagkain. Ang kanilang lutuin ay pinaghalong Arabic, Indian at East African influences. Kabilang sa mga sikat na pagkain nila ay sambusa at shaa. Maraming lugar na dapat puntahan. Ang La Asgal na may sinaunang kwadro sa kuweba, ang mga labi ng Mogadiscio Cathedral, isang simbolo ng nakaraan, at ang Saila Port. Kung interesado kayong pumunta sa Somalia, may mga flight na available mula sa Manila. Ngunit may stopover sa Istanbul. Ang Juba Airways ang pangunahing airline ng Somalia. Ito ang recommended na itinerary. Siya nagtatapos ang may init na balita na hinatid namin ngayong araw mula sa iba't sulok ng Afrika. Saan man ang lakad ng balita, lagi kami nariyan para sa inyo. Mga kwento ng kultura, kabuhayan at katotohanan. Kasama niyo kami sa bawat panig ng mundo. Dito sa Balitang Dala, kahit saan, balita ang kasama niyo.
Mga kwentong may saysay at may puso, ihahatid at ikwento namin sa inyo. Kahit saan ang panahon o klima, tuloy ang pagbabalita. Mapatravel man o balita, sigurado may matututunan ka. Kasama niyo kami sa mga kwento ng tao, kultura at kabuhayan. Lalapit at susunurin namin ang mga kwento sa anumang sulok ng mundo. Para sa mga balitang may saysay at kabuluhan, kami ang inyong kasama. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po si Mike Enriquez. Ako naman po si Nang Tiangco, nakatutok, balitang gala, walang pinipiling lugar, walang pinipiling kwento. Nakatutok kami, balitang gala, gala